Talaga ba? You are still my wife, Colleen. Kahit itanong mo pa sa kuya. Matapang na saan ni Gabriel. Anong pinagsasabi ng tarantadong yon? Kala niya ba mapapaikot niya muli ako sa mga kasinungalingan niya? Kala ba niya maniniwala pa ako sa kanya? Hindi na. Manigas siya dyan. Saan ka pupunta? Natigil ako sa paglabas ng pinto nang marinig kong malamig niyang boses. Buti na lang nandito pang damit pang trabaho ko kaya nakapagpalit ako. Huminga muna ako ng malalim. Pinag-cross ang braso ko bago taas kilos siyang hinarap. Uuwi na. Mataray kong sagot, sinabayan ko pang pag-irap. Kaya nakita kong pagtaas ng gilid ng labi niya sa nasaksihan. Silang bang may uuwi ka? Ako? Sino pa ba? Nasaan ang anak natin? Pagtatanong niya dahilan para manginig ang kamay ko. Nabitawan ang susing hawak ko. Kinontrol ko ang paghinga ko dahil nagsimula na itong bumilis. Anong gagawin mo sa kanya? Nangihinang saad ko at tinapunan siyang saglit ng tingin. Di ko alam ano ba talaga ang totoong nararamdaman ko ngayon. Kukuhanin ko dahil ama niya ako at may karapatan ako sa kanya. Diretsong saad ni Gabriel. Nagpantay-ganteng ako at di ko na malay na sampal ko na pala siya. Hindi mo makukuha ang anak mo sa akin, Gabriel. Kahit magkamatayin man tayong dalawa. Pagbabanta ko. Pinatuluyan ng humarurot palayo ang motor sa kanya. Kala niya ba ganun lang kadaling mapalapit sa anak namin? Nagkakamali ka, Gabriel. Papahirapan muna kita bago mo mahawakan ang anak ko. Nagkita kami ni Gabriel. Panimula ako na makita ko si JC sa bahay. Naging seryosong reaksyon niya sa narinig. Paano? Siya ang pinaka-boss ng legal organization natin. Pag-amin ko kaya't napatango siya pero kitang-kita ang pagkabahala sa mukha niya. Alam kong may anak kayo, hindi ba? Ano ang sinabi niya sa'yo? Pang-uusisa niya dahilan para mapasandal ako sa bar counter namin at maring napapikit. Kukunin niya sa akin si Howard, JC. Paano kung di niya naibalik ang anak ko? Natatakot ako. Puno ng pangamba ang boses ko kahit naramdaman ko ang pagtapik ng braso niya at pinapakalma ko. Kumalma ka, paparating na si Howard. Ayusin mong sarili mo. Bili niya at narinig kong yabag ng anak ko at ang boses niyang excited na excited. Mommy! Bigla akong binago ang emosyon ko at balawak ng ngiti yung binigay sa kanya. Good morning, baby. How's your sleep? Pagising ko po, wala ka po sa tabi ko. Where did you go, mommy? Naiiyak niyang saad kaya mahina ako natawa. Hinalikan siya sa pisngi. I'm sorry, baby. Galing kasing work si mommy eh. Siya, para hindi ka na magtampo, pupunta tayong mall. Do you want it? Paglalambing ko at naging effective naman. Sige po, let's take a bath na, mommy. Wala na ako nagawa nang higitin ako ng anak ko papunta sa taas para maligo na. Mommy, I want the Spider-Man toys. Can I have it? Paalam ng anak ko habang hawak ng Spider-Man na laruan. Kaya tumango ako bilang sagot. Tawang-tawa naman niya tong kinuha at biglang dumiretso sa counter. Kaya kahit nagtataka, sinundan ko ang anak ko. JC, yan lang ba ang gusto mo? Pagtatanong ko kaya malawak ng ngiti ang binigay niya sa akin. Opo, mommy. Si Spider-Man lang po ang habol ko dito. Saan niya kahit narinig kong pagtawa ng cashier sa sinabi ni Jake. Habang ako'y napapailing at nilabas ang black card para gawing pambayad. Habang binabalot ng cashier ang laruan ng anak ko, nilibot ko ang paningin ko sa toy store na pinasukan namin. Pero halos gumuho ng mundo ko na makita ko ang ribulto ng isang lalaki na nakatayo sa malapit sa amin. Bakit nandito sa Gabriel? Kulang na lamang ay ako na magbalot ng pinamili namin dahil natatakot na akong makita niya kami, lalo na't kasama ko ang anak niya. Bumalik na lang ako sa huwisyo nang sumigaw ang anak ko. Mommy, kunin mo na yung card mo at saka si Spider-Man. Nangangarin na po si Miss Cashier. Dahil sa pagsigaw ng anak ko, napatingin ako sa gawin namin. Dumako ito sa akin na ngayon hinihigpit na ang damit ko. Nakita na nga kami. Dahil sa pagkataranta ko, basta ko na lamang hinigit ang card at ang mga pinamili namin. Binuhat ko rin si Howard at tumatakbong lumabas ng toy store. Di na ako nag-abala pang lumingon muli dahil sa alam ko, sinusundan niya na kami. Laking pasasalamat ko dahil malapit lang ang parking lot kaya mabilis kaming nakalabas ng anak ko. Nang makita kong kotse, mabilisan kong pinasok sa loob si Howard. Hinihingal naman akong sumunod. Sa aktong pagpasok ko ay siya namang paglabas ni Gabriel na ngayon nililibot ang tingin sa paligid. Mabuti na lang tinutod ang sasakyan kaya hindi kami kita sa labas. Mommy, why did we run? Inahabol na naman ba tayo ng monster? Takot at tanong ni Howard. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, marahan kong hinawakan ang mukha niya. No baby, gusto ko kasing sa iba tayo kumain
I'm sorry kung natakot kita ha. Hindi na tayo hahabulin ng monster. Saad ko kaya napatango na lamang siya. Dahil ang totoo, Howard, ama mo ang humahabol sa atin at muntikan niya na nga tayong maabutan. Mommy, thank you. I love you. Bulong ng anak ko habang pinapatulog ko na siya sa higaan niya. Napangiti naman ako. Hinalikan ng noon niya bilang tugon. I love you too, baby. Sleep ka na. May nahong saad ko, kaya't napatango naman siya at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Wala pang kalahating oras dumalim ng paghinga ni Howard, indikasyon na tulog na ito. Dala na rin ng matinding pagod, kaya nga siguro mabilis nakatulog ang anak ko, kaya inayos kong kumot niya at muling hinalikan ng noo. Tahimik na akong umalis sa kwarto. At dumiretso naman ako sa kwarto ko. Matapos kong maligo at magpalit ng damit, binagsak ko ang katawan ko sa malambot na kama. Bigla ako napahawak sa labi ko nang maalala kong hinalikan ako ni Gabriel. Napasigaw at napasabunot lamang ako sa buhok ko dahil naramdaman kong kakaiba nang maalala ko yon. Kulang na nga lang batukan kong sarili ko para mawala sa isip kong ginawang paghalik niya sa akin. Buisit? Bakit may epekto pa rin sa akin si Gabriel? Napahawak na lang ako sa dibdib ko na marinig ko ang cellphone ko na tumutunog. Kaya nang kunin ko to, si JC lang palang tumatawag. Kaya wala na ako nagawa kundi ang sagutin ito. Bakit? Sagot ko sa kabilang linya at narinig ko naman ang mahina niyang pagtawa dahilan para mapairap ako. Alam mo, JC, kung gagalitin mo lang ako, bukas na lang. Dugtong ko pa, tuloy na siya nagsalita. Ito naman, bad trip agad. Kamusta na palang lakad yun ng inaanak ko? Pagtatanong niya kaya't malakas naman akong napabuntong hininga at muling humiga sa kama. Nakita niya kami. Maikling sagot ko at natahimik siya sa kabilang linya. Alam niya kung sinong tinutukoy ko. Anong ginawa mo? Nakita ba niya si Howard? Nilapitan ba niya kayo? Sunod-sunod niyang tanong kaya't napakagat ako sa labi ko. Umiling kahit di niya nakikita. Hindi siya nakita ni Howard dahil bigla na lang ulit akong tumakbo papalayo sa kanya. Mahinang sambit ko at pumikit ng mariin. Narinig ko naman ang marahas na buntong hininga ni JC sa kabilang linya. Hanggang kailan maipagkakait si Howard sa ama niya, Colleen? Si Howard hinahanap niyang ama niya pero ayaw niya lang sabihin sa'yo. Dahil sa sinabing yun, di ko maiwasang mamuo ang luha sa mata ko at natulala dahil wala akong maisagot sa kanya. Colleen! Tawag niyang muli kaya mabilis kong pinahid ang luha ko. Kahit nanginig ang labi ko, pinilit ko pa rin magsalita. Natatakot ako. Baka mamaya bigla na lang niyang kunin ang anak ko at di na ibalik sa akin. Naiiyak kong saan at muli na namang natahimik si JC. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam ko pagod ka ngayon. Sorry kung naitanong ko sa iyong bagay na yan. Pero Colleen, kilala ko si Gabriel. Huling salitang sinambit ni JC at namalayan ko na lang. Wala na siya sa kabilang linya. Dahil doon sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko. Napatakip na bibig dahil hindi ko na mapigilang humagulhol. Akala ko nakalimutan ko na siya, pero hindi pa pala. Na magtama ulit ang mata namin, alam ko sa sarili ko, mahal ko pa rin talaga siya. Mas lalong lumalim ang pagmamahal ko sa kanya. Pero ang kinatatakot ko sa lahat ay ang oras na makita niyang anak namin. Baka itakas niya ito sa akin. Hindi ko pa kaya. Nakapaganda na ako. Pero 5 taon pa ang lumipas. Colleen, kahit ang anak mo, huwag ka lang selfish. Saad ko sa sarili ko at napasabunot na lamang. Ang hirap talaga kapag pinapangunahan ng takot, di ka makapag-isip ng maayos. Muli akong napamulat at tumunog ang cellphone ko, kaya hindi ko na tinignan pa kung sinong tumatawag dahil alam ko si JC na naman ito. Siguro may sasabing importante. Ano ba yon, JC? Kung tungkol to sa anak ko at Gabriel, huwag kang mag-alala. Magkikita silang mag-ama, pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko munang ihanda ang sarili ko. Garalgal kong sigaw at muling napaiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Nagtaka na lamang ako dahil sa sobrang tahimik ng kausap ko, kaya muli akong nagsalita. Hello, nandyan ka pa ba? Why are you crying, wife? Natulala ako na marinig ko ang boses niya. Nanlamig ako dahil sa narinig niya. Ang hindi niya dapat malaman dahil sa panlalambot, nabitawan ko ang cellphone na bumagsak sa sahig. Paano nalaman ni Gabriel ang number ko? Umagang-umaga, lutang akong pumasok sa trabaho ko. Pagbaba ako ng motorsiklo, basta ko nilang sinabit ang helmet sa gilid ng motor.
at dumiretso na papasok sa headquarters namin. Habang naglalakad ako ay nakayuko lamang ako. Hindi ko na nababati ang mga bumabati sa akin. Hanggang ngayon kasi palaisipan sa akin kung paano nalaman at nakuha ni Gabriel ang number. Binigay kaya ni JC pero imposible. Galit dito sa JC. Napapikit ako na mariin ang maalala ko kung sino ba talaga si Gabriel. Siya pa lang nangunguna sa larangan ng mafia. Kaya niya nang alamin ang lahat kahit pang pinakamalit na detalye tungkol sa'yo. Mabilis ako napamulat nang may tumawag sa pangalan ko. Pagtingin ko sa kanang bahagi, nagulat ako kung bakit nakapila sila Leo sa unahan. Akala mo may darating na bisita. Kaya dahan-dahan ako lumapit sa pwesto nila. Anong ginagawa ninyo? Bakit kayo nakapila? Nagtataka kong tanong. Pero mahinang natawa ang ibang kasamahan niya. Kaya mas lalo pa ako nabwisit. Kanina ka pa namin tinititigan at tinatawag, Colleen. Maski sila boss, nagtataka sa kinikilos mo. Ipapakilala nila ang turing na nating boss. Paliwanag niya, kaya naman napatingin naman ako sa unahan. Mahinang napamura nang makita ko ang nakatitig na sa akin si Gabriel. Are you okay now, Miss Flores? Pinagdiin ng mabuti ni Gabriel ang apelido ko, kaya naman parihim kong inirapan siya at pumesto na rin sa unahan. Umubo naman ang boss namin. Pinakilala na si Gabriel na ngayon seryoso lamang at walang makakakitaan ng emosyon sa mukha niya. Mr. Gabriel is our true boss, agents. Hindi ako at hindi si JC. Kaming dalawa ni JC tagapamahala lamang. We will explain the truth to all of you someday. Sa ngayon, balik muna tayo sa trabaho. Be kind to Mr. Gabriel. Nakangiting paalala ng boss namin. Kaya naman napaismid na lamang ako. Ang hindi ko lang matanggap kung bakit nagpaliwanag sa akin to JC. Mamaya ko na ngaintindihan lahat. Sa ngayon, babalik muna ako sa trabaho. Mga alis na sana ako sa pesto ko pero may biglang babae. Nakatrabaho ko ang nagtanong. Mr. Gabriel, single ka ba? Mahihimigan mo ang pagiging malandi sa boses niya. Kaya hindi ko maiwasang tumas ang kilay at mapatingin sa kanya. Pero ang totoo niyan, inaabangan ko rin ang sagot ng lalaking nasa harapan namin ngayon. I have a wife. Seryosong sagot niya. Kaya natod ako sa narinig. At naay ko yung mampalad ko dahil ang kapal na mukha niyang halikan pa ako. Tapos may asawa naman pala. May asawa ka pala pero ang kapal na mukha mong halikan ako? Bulong ko sa kanya kaya napat ngiti at napangisi. May gusto ka bang sabihin sa amin, Miss Flores? Pwede naman naming marinig. Pangaasal ni Gabriel kaya tumalim ang pagkakatitig ko sa kanya. Akmang sasagot na sana ako pero napahawak agad ako sa cellphone ko na malakas na ring ang cellphone ko indikasyon na may tumatawag. Kaya mabilisan ko tong kinuha dahil baka anak kong tumatawag at baka emergency to. Pero nang tignan ko kung sino to, nangunot ang noo ko dahil si Tommy ang tumatawag. Kaya tumingin muna ako sa mga kasama ko at nagpaalam para sagutin ang tawag. Sorry pero importanteng tao lang tong kakausapin ko. Saad ko at tumalikod na. Tinapat ko ang cellphone ko sa tenga ko na makalabas ako sa entrada ng headquarters namin. Nasilaw pa nga ako sa salamin na nasa tapat ko. Ano na naman? Alam mo bang nasa trabaho ko? Nagkunwari ako naiirita pero pagtawa lamang ginanti niya. Tingnan mo, sa kaharap mo. Sagot naman niya kaya bigla ako napatingin. Nakita ko siyang kumakaway sa kabilang daan. Pinatay ang tawag dahil tumakbo na siya sa direksyon ko. Ano na namang trip mo, Tommy? Nagulat ako nang yakapin niya ito at tumalon. Kaya hindi ko na mapigilang murahin siya. Naman, anong trip to, Tommy? Bulyaw ko pero lalo pa niyang hinigpitan ng pagkakayakap sa akin. Ikakasal na ako. Baka sa boses niya ang saya at tumiwari na ng yakap kaya nakahinga ako ng maluwag. Anong masasabi mo? Nakangiting saad niya at ang kamay ko naman ang hinawakan niya kaya't nagsimula na ako magtaka. Nabubisit na rin ako dahil talagang sa mismong tapat pa ng headquarters siya gumawa ng eksena dahilan para panoorin kami ng iba. Congratulations. Bukod doon, ano pa? Alam kong may binabala ka. Gigil kong bulong pero ang gago nganitian lamang ako. Nalaman ko kasing nagbalik na si Gabriel. Sisilipin ko lang naman pala kung totoo. Aniya kaya't napanguwi ako at malakas siyang binatukan. Chismoso ka talaga, no? Talagang dito kapag gumawa ng eksena sa tapat ng building namin? Nanggagalaiti kong saad pero tumawa lamang siya at akmang hahawakan sana ako na may biglang humigit sa braso ko. At sa pabango pa lang niya, alam ko na kung sino ito. Excuse me, sa susunod na epal ka, sisiguraduhin mo na hindi oras ang trabaho. Mariing saad ni Gabriel kay Tommy at nang tingnan ko siya madilim na ang mukha nito.
na akala mo ay kanina pa nagpipigil sa galit niya. Colleen's POV. Tumawa lamang si Tommy sa narinig kaya't nagtataka ko siyang tinignan. Gusto yatang mamatay na isang turang-di oras? Akmang lalapitan ko siya para paalisin pero napatigil muli ako sa paghakbang. Naupo ring hawakan ni Gabriel ang braso ko. Hindi ka aalis sa tabi ko. Pagbabanta niya dahilan para panlamigan ako at muli siyang tinignan. Ganon pa rin ang itsura niya. Kala mo kanina pa siya nagpipigil ng galit. Ano bang problema ng lalaking to? Kaya't sinaman ko siya ng tingin at malakas na binaklas ang kamay niya sa braso ko. Dahil sa ginawa ko, pumikit siya ng mariin at malakas na bumuntong hininga. Pumasok ka sa loob, Colleen. Matigas sa sambit ni Gabriel kaya't napakayom naman ako ng kamay. Matapang siyang hinarap. Ano bang problema mo? Kakausapin ko lang tong kaibigan ko, ikaw ang pumasok sa loob. Matari kong sagot at wala na akong pakialam kung pinapanood na kami ng iba kong kasamahan. Matapos kong sabihin yun, humarap na ako kay Tommy na ngayon tuwang-tuwa sa pinapanood niya kaya inirapan ko naman siya. Sige na, Tommy. Mama, naputo na lang ang pagsasalita ko nang bigla na lang akong buhatin ni Gabriel kaya nagsisigaw na ako. De La Merced, ibaba mo nga ako. Ano ba? Hysterical kong sigaw pero hindi niya ako pinakinggan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bewang ko. Bago pa siya tuloy ang pumasok sa loob, hinarap niyang muli si Tommy at pinagbantaan. Oras na iakapin mo ulit ang asawa ko, hindi matutuloy ang kasal mo. Matapos sabihin ni Gabriel yon, dire-diretso na siyang pumasok. Nang tingnan ko mga kasamahan ko, nakatulala lang sila sa aming dalawa ni Gabriel. Kaya mahina ako napamura dahil walang may gusto nang tumulong sa akin. One more kiss? I will kiss you in front of everyone, wife. Nahimigan ko ang pangasar sa boses niya kaya malakas ko siyang sinuntok sa likod. Namalayan ko na lang nasarap na kami ng elevator. Ibababa mo ko o hindi ko papakita sa iyong anak natin. Paranakot ko sa kanya at mabilisan naman ni Gabriela kung ibinaba, kaya kitang-kita ko na ulit ang mukha niya. Mabilis akong umiwas ang tingin at sumandal sa elevator. Baka kasi kapag tumagal ang pagkakatitig ko kay Gabriel, baka hindi ko mapigilan ang sarili kong yakapin siya. Why are you crying last night? Pang-osyoso ni Gabriel kaya't malakas akong huminga ng malalim. Hindi makatitig sa kanya ng diretso. Look at me, Colleen. Baritonong utos niya kaya wala na ako nagawa kundi ang tumingin sa mga mata niya. Dahil sa ginawa ko yun, naramdaman ko kaagad ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Wala, may iniisip lang ako. Sagot ko naman kaya tumaas ang kilay niya sa narinig. Kailan ko makikita ang anak ko? Dahil sa naging tanong ni Gabriel, ang lambot ang tuhod ko at humigpit ang pagkakahawak sa jacket na suot ko. Di ko magawang sumagot sa naging tanong niya dahil hindi pa ako handa. Pinapangunahan pa rin ako ng takot. Baka kasi mamaya peke na naman tong pinapakita niya sa akin. Nakakatakot na namang sumugal. Laking pasasalamat ko na lang na bumukas ang elevator, kaya iniwan ko siyang tulala at nauna nang lumabas. Na makita ko kung nasan ako'y mabilis ako naparap kay Gabriel. Hoy, anong gagawin ko dito sa opisina mo? Alam mo bang may trabaho pa ako sa baba? Ano na naman ng Naputol agad ang pagsasalita ko nang mabilisan niya akong halikan sa labi at iwan akong tulala. Napahawak ako sa labi ko dahil sa ginawa niya. Kaya nagsimulang kumulo ang dugo ko dahil mas lalo niya lamang pinaparito ang nararamdaman ko para sa kanya. Anong karapatan mong halikan ako, De La Merced? Asawa ba kita? Galit kong sigaw na makapasok ako sa opisina niya. Kaya humarap siya sa akin. Nagulat na lang ako na makita ko. Malamig ang pagkakatitig niya sa akin at walang emosyon ang mukha niya. Daan-daan niyang inihahakbang ang paa niya. Papunta sa direksyon ko dahilan para matuod ako sa kinatatayuan ko. Ano sa tingin mo, Colleen? Binasa mo ba talagang maigi ang kontratang binili ko sa'yo? Nakakaloko niyang tanong dahilan para panlamigan ako ng katawan. Ano ang ibig niyang sabihin? Alam kong binasa kong maigi ang kontrata namin. May nakalimutan ba akong basahin ka? I miss kissing your lips. I miss how you shout my name and make... Pinutol ko agad ang sinasabi niya. Tinaas ang gitnang daliri ko sa tapat ng mukha niya. Gago. Mura ko at tumiretso na sa sofa dahil nakita kong tambak na papel sa lamisita. Siguro ito ang papagawa niya sa akin. Nang tingnan ko mga ito, napatango na lamang ako. Dahil ito pala ang successful transaction at mission na nagawa namin. Habang inaayos ko mga papeles na nasa harapan ko, naramdaman ko ang pagtabi sa akin ni Gabriel at nagulat na lang ako nang humiga siya sa mga hita ko. Dahil sa ginawa niyang yon, tinaasan ko siya ng kilay. Aalis ka dyan o itutulak kita? Pagtataray ko pero ngumiti lamang siya sa akin. Pinikit ang mga mata niya. I'm tired. Let me sleep for a while, Colleen. Masyadong marami akong iniintindi.
Paliwanag ni Gabriel kaya't nakaramdam naman ako ng guilt. Di na lang ako sumagot at tiniyaan siya sa ganong pwesto. Makalipas ang ilang oras sa pag-ayos ng mga papeles, napatingin ako sa mukha ng taong tulog na yun sa mga hita ko. Habang pinakatitigan ko ang mukha niya, natagpuan ko na lamang ang sarili kong pinaglalandas ng daliri ko. Sa mata niya pababa sa labi. Huminga na lang ako ng malalim dahil naiiyak ako. Bakit hanggang ngayon mahal pa rin kita kahit ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin? Mahinang usal ko at dahan-dahan ko sinandal ang noo ko sa noo niya. Di naman siguro magigising ang isang to dahil sa matinding pagod. Pirikit ko saglit ang mata ko dahil napagod ako sa ginagawa ko kanina. Pero mabilis ako napamulat nang marinig kong boses ni Gabriel. I love you, Colleen. Dahil sa sinabi niyang yon, hindi ko maiwasang mataranta at maitulak siya ng malakas. Rinig na rinig ko tuloy ang pagkalabog ng katawan niya dahil sa ginawa ko. Bakit mo ko tinulak? Ines ni Gabriel na tanong. Mabilis bumangon kaya tumayo na rin ako. Bigla ka kasing nagsalita, kaya malakas kitang naitulak. Sagot ko naman kaya't napailing na lamang siya sabay tingin sa relo niya para tignan ang orasan. Lunch na pala, tara na, kumain na tayo, bawal kang malipasan ng gutom. Ani at di na ako ng laban pa nang higtin niya ako dahil talagang gutom na ako. Natagpuan ko na lang sarili ko nasa isang restaurant kasama si Gabriel na ngayon umorder ng pagkain naming dalawa. Napatingin ako sa cellphone ko at nagbabaka sakaling nag-text or tumawag si JC. Pero napangiti na lamang ako na wala ako natanggap kahit ni isang text. Siguro nag-e-enjoy ngayon ang anak ko sa paglalaro. Ito na ang lunch natin. Napahawak na lang ako sa dibdib ko nang marinig kong boses ni Gabriel sa harapan ko. Kaya daan-daan kong binulsa ang cellphone ko at napatingin sa pagkain na nasa harapan namin. Kaya lalo tuloy ako nagutom. Salamat. Ani ko at nagsimula ng kumain. Ang ganda mo talaga. Di ka nakakasawang tingnan. Napatigil ako sa pagkain na marinig ko sinabi niya. Lumalayan ko na lang pamumula ng mukha ko sa sinabi niya. Matagal ko nang alam yan pero salamat. Buti alam mo. Natatawang saad ko kahit napangiti si Gabriel.